Magandang araw, Mr. Shen! Ganito magbukas ng sasakyan. Madaling maipit ang kamay. Naiintindihan mo ba? Mr. Shen, kumusta ng bagay na yon? Nahanap ng babae nung gabing yon. Yung babae nagligtas sa'yo. Anak pala ng pamilya Jiang sa Haicheng. Pumunta tayo sa pamilya Jiang. Lumayas kayo! Lola, ayos ka lang ba? Kayong dalawa, umayos ka sa bahay namin. Lanlan, umalis ka na. 5 taon nang nakalipas. Hindi ka na bahagi ng pamilya Jiang. Hindi na ako bahagi ng pamilya Jiang. Pero ang lola ko, siya'y bahagi pa rin ng pamilya Jiang. Kung ganitong ginagawa ninyo, hindi ba kayo natatakot na bawiin ko silyo ng kumpanya? Habang may sakit ka, ang mahal mong anak, matagal na inilipat ng kumpanya at lahat ng ari-arian mo sa pangalan ko. Go. Ikaw, nalakas na pansaktan ng mama ko? Bruha! Kayo! Lola! Huwag mo kong takutin! Lola! Dadalhin kita sa ospital, Lola! Tigil! 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 Tolong! Lola! Landan, may gusto akong sabihin. Huminga ka muna. Kapag hindi ko sinabi ngayon, baka hindi ko na masabi pa. Ano? Ano sinabi mo? 4 na taon na nakalipas. Ang batang isinilang mo noon, maaaring hindi pa pala patay. Limang taon nang nakalipas, si Miss Jiang may niligtas na lalaki sa Zuha Hotel nung gabing yon. At ang lalaking yon ay si Mr. Shen. Zuha Hotel? Hindi ba yan ang hotel kung saan nagsigrasya si Bai Shinlan 5 taon na nakalipas? Iyon pala nangyari. Ang lalaki na kasama ni Shinlan ay ang pinakamayamang tao sa Haishen, si Mr. Shen. Kayo, bakit niyo iniwan ang anak ko? Kung hindi lang kailangan ng anak ko ang isang ina, hindi ko na sana hinanap pa ang isang irresponsableng ina. Kahit dadalhin kita pa uwi, kailangan mong alagaan ng mabuti ang anak ko. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Ikaw na. Huwag kayong mag-alala, Mr. Shen. Anak din yun ni Shen Yao. Oo nga. Sa Shenyao namin, gustong-gustong mga bata. Tama. Aalagaan ko siya ng mabuti. Hindi ko akalain ako ang naging ina ng pinakamayamang bata. Ibig sabihin, ikakasal ako kay Mr. Shen balang araw. Bukas na lang, Direktor. Hello? Kayo po bang Direktor? Miss Z, napag-isipan mo na ba? Gusto ko na magsimula magtrabaho agad, pero maaari mo ba akong pagbigyan sa isang pakiusap? Maaari po bang bayaran niyo muna ako? Sige, pumapayag ako. Malaking tulong ito sa akin. Ipapadala ko na agad ang pera sa'yo. Sige, salamat, Direktor. Apat na taon na nakalipas. Ang batang isinilang mo noon, maaaring hindi pa pala patay. Tingnan mo, malasik na batang lalaki. Wag! Ang
Magandang araw, Miss Bai. Magandang araw, Miss Bai. Miss, ako ang tagapangasiwa. Ang pangalan ko ay Jin. Sumama po kayo sa akin. Ang tungkulin mo ay kumbinsihin si Shen Anan, ang bata, na pumasok sa paaralang ito. Ang kanyang ama ay ang pinakamayaman sa Haicheng. Ang batang yon ay may autism at may kakaibang ugali. Mag-ingat ka. Opo, Director. Miss, pakiusap. Miss, ang batang amo ay nasa ikalawang palapag. Nasa sirid-aralan ng pagpipinta. Mauna ka na po. Maghahanda ako ng tsaa at ihahatid sa inyo. Salamat. Sige na! Tata! Ang bagal-bagal mo! Hindi ka marunong magsalita, di magpinta, nakakainis ka! Sinasabihan na kita, kapag di ka sumusunod, hindi na ako magiging mama mo! Ba't ka umiiyak? Magpinta ka! Magpinta ka! Papatayin talaga kita! Bakit ka nandito? Shinlan! Ang laki ng loob mo saktan ako! Sinampal lang kita! Ang sampal na ito ay para kay Lola, para turuan ka. Ikaw? Anong pinagsasabi mo? Miss Jiang, ano po nangyayari dito? Paano ka naging tagapangasiwa? Paano mo na pa yung pumasok ganitong basura? Ito ay mula sa Arlington Kindergarten na maririing nire-rekomenda bilang tutor sa tahanan na magtuturo ng batang amo sa pagpipinta at pagsusulat. Ang babaeng ito ang magtuturo? Paliyasin niyo siya! Pero pumayag naman si Mr. Shen. Ako ay... Ako ay ina ni Shinanan. May karapatan akong magpasya kung sino ang guro ng anak ko. Miss, baka mas mabuti kung umuwi muna kayo ngayon. Mr. Jen, kakarating ko lang ngayon. Hindi ako pwedeng umalis agad. Pakiusap, bigyan niyo na ako ng isang pagkakataon. Ikaw yung nanghingi ng pabor sa isang tagapangasiwa. Anong silbi nun? Gusto mong manatili? Lumuhod ka. Mag-sorry ka sa akin. Bakit ako luluhod sa'yo? Sapagkat ako ang magiging babaeng may-ari ng bahay na ito. Dito, ako may huling salita. Teacher, huwag kang umalis. Maging mabuti ka. Hindi ako aalis. Ikaw, dahan-dahan lang. Huwag mong hawakan ng anak ko. Mr. Jen, ayaw mo na bang magtrabaho dito? Miss Z, patawad po. Security! Ano? Sheng Yao, ano bang binabalak mo? Gusto mong turuan ng anak ko? Lumuhod ka na isang daang beses! Tama na! Tama na! Boss, wala akong kinalaman dito. Nasa klase si Anan. Bakit ang ingay ninyo? Mr. Shen, hindi ko alam kung ano iniisip ng Arlington. Nagpadala na isang baliw ng guro. Sa pagkakaalam ko, may problema sa pag-iisip ng babaeng ito at ginamot siya sa ibang bansa ng ilang taon. Kaya hindi siya pwedeng maging guro ni Anan. Mr. Shen, oo, umalis ako ng bansa. Pero hindi para magpagamot, kundi para makapagpahinga. At ginamit ko rin ang libreng oras ko para mag-aral ng child psychology. May sira ka talaga sa ulo! Tama na! Anan, kung ayaw mo sa gurong ito, si Papa na magpapali sa kanya. Mr. Shen, pwede ba kayong manood ng ilang klase ko? Kung may mali sa akin, maaari niyong palisin ako agad. Hindi na kailangang manood pa. Umalis ka ngayon din! Mr. Shen, mukhang sa bahay ninyo, hindi lang si Yanan ang kailangang alagaan, may lang matatanda rin na dapat turuan umasa ng tama. Anong ibig mong sabihin? Malinaw sinabi ko, ang pamilya Shen ay kailangang ayusin ang ugali nila. Ikaw? Tama na! Sangkay! Pakilabas si Miss Jiang. Teacher Bai, simulan na natin. Shen An, isa kang malit na bata. Kaya naman, mula ngayon, dapat matuto kang ipagtanggol ang sarili mo. Ang bait mo, mag-drawing na tayo. Ang babaeng ito, parang pamilya ng itsura niya.
Parang nakita ko na siya noon. Hindi ko akalain ang negosyante si Shen ay ganoon pala kaseryoso sa edukasyon ng anak. Hindi masama. Ang tagal niyo naman. Ano nang napinta ninyo? Tingnan ko nga. Binayaran kita para magturo. Ngayon ang oras para makita ang resulta. Mr. Shen, hindi pa tapos ang drawing na ito, kaya hindi pa pwedeng tingnan. Kailan pa ba matatapos? Aba, itong batang ito. Isang araw pa lang ng klase. Nakalimutan na agad ang ama niya. Ibig sabihin, Mr. Shen, pwede na ba akong magpatuloy magturo dito? Ipakita mo sa akin ang drawing. Makakapanatili ka. Kung papayagan mo akong manatili, saka ko ipapakita kung ano-ano ang drawing namin. Ikaw, Tama ba? Mag-ingat ka, Teacher Bai. Paalam. Bai Shinlan! Pumasok ka sa bahay ng Shen? Ano ba talagang pake mo? Hindi mo masabi. Ako nga dapat namang tanong yan. Yung anak ko noon, buhay pa ba siya? Siyempre patay na. Hindi ba nakita mo na ang death certificate ng bata? Death certificate? Napakadaling kumuha niyan. Hindi yan ebidensya. Napakaraming doktor at nurse sa ospital. Silang mga saksi. Kung gusto mong malaman, direkta mong tanungin sila. Huwag kang mag-alala. Iimbestigahan ko talaga. Pai Shinlan, pinabalaan kita. Huwag mo na subukan lapitan ang fiancé ko. Si Mr. Shen, fiancé mo talaga siya. Siyempre, fiancé ko siya. May anak na nga kami. 4 na taong gulang na. Hindi ko't malinaw na yan. Basta ang tandaan mo, huwag mo na subukang magkunwari mag-connection sa akin para lang makalapit kay Mr. Shen. Nandito ako bilang guro. Hindi mo na kailangang makialam. Bakit kita matawa? Mr. Shen, ngayon nandito na ako. Hindi na kailangan pang kumuha ng tutor ni An-An. May naisip akong paraan. Magdaos ng children's party. Imbitahan ang mga klase niya sa kindergarten. Gawing masaya at masigla. Malay mo, kapag may nakikilala siyang kaibigan, baka gusto niyang pumasok sa paaralan. sige. Ayusin mo. Mr. Shen, tingnan mo, gabi na. Ikaw ay ina lang ng anak ko. Hindi kita babae. Kilalanin mo ang sarili mong lugar. Magpakadisente ka naman. Mr. Jen, bakit ngayon ko lang napansin? Nasaan si Mr. Shen at ang batang amo? Palagi silang nasa labas. Parang may inaabangan. Mukhang may mabigat na iniisip. Papa! Sige na. Namiss mo ba ako? Opo! An-An, gusto mo bang pumasok sa paaralan? Mm, Bai Shinlan. Nais ko ng children's party. Kapag may kaibigan na si An-An, baka gusto na rin niyang pumasok sa paaralan. Pero si An-An, hindi pa nga lumaki sa lamuha. Kailangan padandahan lang, hindi pwedeng magmadali. Ako ang mama ng bata. Ako ang masusunod sa mga plano at hindi ikaw. Isang guro ka lang, hindi ka magdidikta. Kung talagang mahal mo si An-An, dapat mo riitan ang gusto mo ng bata. An-An, may gusto ka bang sabihin? gusto kong pumasok. Mabuti, mabuti. Huwag mo siyang hawakan! Lumayas ka! An-An! Dahan-dahan lang! Masasaktan siya! Halika rito! An-An,
Patawad. Hindi si teacher ang mama mo. Patawad. Mr. Shen, Teacher Bai, ako, nakakaabala ba ako sa inyo? Teacher Bai, malaya ka lumapit sa akin kahit kailan. Maupo ka. Ang pakay ko rito ay tungkol sa children's party ni An-An. Nag-alala ako, baka hindi pa handa si An-An sa mataong lugar. Tama ka. Si Anan, hindi sanay sa ganitong setting. Akala ko noon, ang pagiging sarado niya ay dahil sa kakulangan ng pagmamahal ng ina. Pero kahit nahanap ng ina niya, hindi pa rin nagbago, lalong lumala. Hanggang sa dumating ka, saka lang ako nagkaroon ng pag-asa. Kapag may sakit ang bata, bilang magulang, kailangan talaga ng mahabang pasensya. Oo nga pala. Kung nag-aalala ka na makakasama kay Anan ng party, pwede ka sumama. Ha? Mas madali pa ang paglapit niya sa ibang bata. Ako? Huwag ka mag-alala. Papuntahin ko si Assistant Zhang para ayusin ang gown mo. Ha? Gaan sa children's party? Hindi ba sobra naman yon? Ang mga magulang na imbitado ko ay mayayaman at kilala. Dapat disente ang dating. Siyempre, hindi ko sinasabing ikaw ay hindi disente. Tila, parang nakita na kita dati. May fiancé ka na, Mr. Shen. Mas mabuti magdahan-dahan ka para na rin sa kapakanan ng bata. Fiancé? Sasabihin ko sa'yo, ang batang si Shen ay natagpuan ng ina niya. Pero tingnan mo ang batang yan, hindi naman siya malapit sa ina niya. Hindi mo alam, itong babae na ito, iniwan niyang batang iyon noon. Ngayon, siya pang iniiwasan. Kaya pala sabi ng asawa ko, hindi balak pakasalan ni Shen ang babae na ito. Tama naman siya. Sasabihin ko sa inyo, ako ang ina ni Shen An-An. At balang araw, akong magiging misis ni Shen. Kung gagawa kayo ng ganyan ngayon, mag-ingat kayo sa magiging kaparusahan ninyo. Tara na. Hoy bata, sasabihin ko sa'yo, ako ang mama mo. Kung hindi ka susunod sa akin, pipinutin kita hanggang mamatay ng panunggam lang. Ganun ka simple. Sumagot ka! Sumagot ka! Sumagot ka! Anan! Kumusta? Namimiss na ba ako? May Shinlan, bakit nandito ka? Ako at ang anak ko ang bida. Jiang Xinyao, ngayong araw, kasama ko si An-An. Pumunta ka sa kung saan ka masaya. Ano ka ba? Ba't kang ganyan? Anong ginagawa mo? Tingnan niyo. Bay Shinlan, ang gown mo. Huwag kang kinuha mo sa basurahan. Hindi ba? Ikaw? Pero gano'n na nga. Para sa katulad mo. Dapat ka namang suot ng ganitong basura. Bitawan mo ako! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Mr. Shen, si Bai Xinglan, hindi siya magulang ng bata. Hindi ko siya inibitahan dito. Siya lang na pumunta dito. Kanina pa siya doon. Maingay ng sobra. Palisan mo siya agad. Ako ang nag-imbita sa kanya sa pagtitipon. Bakit? Hindi ka ba natutuwa? Tara na.
Teacher Bai, parang hindi ka sanay sa ganitong lugar. Marami pang bisita sa loob. Hindi ba kailangan makipagkita si Mr. Shen? Sa totoo lang, hindi ko rin gusto ang ganitong okasyon. Para sa bata, wala nang ibang paraan. Oo nga pala. Ang damit, ibabalik ko si pagkatapos kong laban. Huwag na. Teacher Bai, bago mo sinabi yung tungkol sa fiancé, anong ibig sabihin nun? Gusto kong malaman, Teacher Bai, ang tungkol dito. Tungkol sa iyong personal na buhay, hindi ko rin nagaanong alam. Para sa akin, Teacher Bai, mukhang naiinggit ka. Hello? Hoy, Pipe, ang mama mo, bumalik lang dahil sa pera ng papa mo. Hindi ka talaga niya gusto. Ginamit ka lang ng mama mo. Tama, parang basura siyang itinatapon. Yung damit ko, anong ginagawa mo? Miss Jang, sinaktan ng anak mong anak ko. Paano may papaliwanag ito? Maliit na pipi, karapat dapat kang mapalo. Tigilan mo yan. Jiang Xiao, hindi mo muna nalaman ang buong kwento. Pero sinaktan mo na agad, hindi ba sobra kang padalos-dalos? Tay Xinlan, bakit ikaw na naman? Tinuturuan kong anak ko, anong pakialam mo? Ganun pala siya kalit ay nananakit na. Sino sa inyo ang nakakita na siya ang nananakit? Ako mismo nakakakita. Ang dalawang batang ito ang unang nalagit kay An-An. Gusto mong malaman ang katotohanan? Sige, maraming CCTV sa bahay na ito. Tingnan natin. An-An! 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 Ano nangyari sa'yo? Anak ko! Anak ko! Anak ko! Anak ko! Anak ko! Dali! Ilayo mo siya! Ilayo mo siya! Anan! Bitawan mo ako! Anan! Dai Xinlan, wala kang lugar dito ngayon. Pwede ka nang umalis. Jiang Shenyao, ikaw ba talagang mama ni Shen An-An? Siyempre akong mama ni Shen An. Kung ganun, bakit may birthmark si An-An sa balikat? Anong birthmark? 4 na taon nang kalipas. Ang ano ba yung pinanganak ko? Sa balikat niya, may eksaktong pares na birthmark. Sa buong mundo, ilang bata lang ang may birthmark sa balikat? Lahat ba ng bata may birthmark ay anak mo? Kung ganun, hayaan mo kung makita ng malinaw. Mr. Shen, ang anak ko! Hindi sinasadya ng anak ko! Pakiusap, tawarin niyo kami! Mr. Shen, patawarin niyo kami! Sangshai, ayoko makita pa sila dito sa Haisheng. Mr. Shen, patawarin niyo kami! Patawarin niyo kami! Dalhin mo sila! Mr. Shen, lagi mo sinisisi ang iba sa lahat ng mali. Hindi ito tama. Tingnan mo nga ito. Anong klase ng bagay ito? Kailangan mo ba kong turuan? Hindi ka dapat pumunta sa likod bahay noon. Dapat palagi kumatayin si An-An. Bilang gusto sa bahay ni An-An. Palaging dapat kasama si Anan. Eh, nasan ka ba nun? Nasa tabi mo ako noon, hindi ba? Ganito talaga ako magtrabaho. Kung ayaw mo, pakiusap. Wala akong pakialam. Talaga may birthmark siya. Pai Xinglan, gusto mong makilala ang anak mo? Wala kang pag-asa.
Pumunta kayo ngayon sa ospital. Dali niyo si Lola. Shinyo, may nangyari ba? Huwag ka na magtanong ng sobra. Gawin mo na lang gusto ko. Dali. An. Mr. Shen, sinabi ko na nga, hindi siya ordinaryong babae. Teacher Bai, bakit ka pumunta dito sa gitong oras? Anong balak mo sa anak ko? Nag-alala ako sa kanya. Nag-alala? Pwede ka naman pumasok ng buong tapang. Bakit kailangan palihim? Gusto ko naman pumasok ng hayagan. Papayagan mo ba ako? Anan! Anan! Anong nangyayari sa'yo? Anan! Anong problema mo? Mr. Shen, tingnan mo ito. Itong babae, paliw na binibigyan siya ng gamot. Gusto niya patay ang anak natin. Hindi ako. Hindi akin yan. Tumawag ka ng doktor dito sa bahay! Sige na! Mr. Shen, ayos ng kalagayan ng batang ito. Susubaybayan pa natin siya magdamag. Kung may problema, tawagan mo ako. Sige po. Ay, Shinlan, alam ko nagsiselos ka sa akin. Pero anong karapatan mo? Nasaktan ako. Napakawalang puso mo. Paano mo nagawang saktan ng apotatang kulang na bata? Grabe na yan. Hindi ako yan. Wala akong ginawa. Teacher Bai, bago magising si Anan, manatili ka na mabuti dito. Mas mabuti pang ipanalangin mo na ayos lang siya. Kasi kung hindi, hindi kita palalampasin. Teacher Bai, tara na. Miss, magpahinga ka muna dito ngayon. Hello, Miss Bai. Nawawala yung lola. Ano? Magmadalit hanapin siya. Ang lola ko? Paano nawala? Hello? Chanshan niyo, nawawala ang lola ko. Pakulan mo ako. Sa wakas, nagsisisi ka na. Si Teacher Bai, inaalagaan si Ana ng sobra, tapos sasaktan pa niya. Hindi tama to. May problema talaga dito. Mr. Shen, tumakas ng babaeng iyan dahil sa tago sa parusa. Tingnan mo, nananakit pa siya. Ang sugat mo, gagaling din yan. Hindi ko iniintindi. Mr. Shen, protektahan mo kami ng anak mo. Magpadalagan ng tao, ilakdan ang Haisheng. Hulihin si Bai Shinlan. Nurse, nasaan ang lola ko? May nakita kong lalaki at babae. Nakikipag-usap sa iyong lola. Narinig ko saan tawagin siya bilang mukhang mga anak ninyong lola. Siguro mga kamag-anak ninyo. Kamag-anak? Sala kaya yun? Lola! 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 Bakit ka nai-istorbo sa ganitong oras? Kayong dalawa, saan niyo tinagong lola ko? Bai Shinlan! Siya ang tunay kong ina! Simula ngayon, kami nang bahala! Di mo na kailangan makialam! Kayong walang puso nagpalis sa kanya. Ngayon, nalagasog ko yung kaligaan siya. Akala niyo hindi ko alam kung anong balag niyo sa likod ito. Papayag kang babae. Ikaw ba may nagmamayari sa kanya? Hindi mo bibitawan si Lola? Anong iniisip mo sa puso mo? Gusto ko lang mapagamot si Lola. Hindi sigurado yan. Pagkalipas sa kalahati ng gamutan, gagamitin niya si Lola para takutin tayo. Kahit pagod o hirap man ako, hindi ako hihingi kahit isang sentimo sa inyo. Magaling mo salita, pero hindi totoo. Maliban na lang kung papalayin mo ng matandang iyan, dadalhin mo siya palabas ng Haisheng. Oo, at huwag ka nang bumalik pa para pagbintangan pa kami. Pero, sa pinakamagandang ospital ng Haisheng, dito dapat magamot si Lola. Sabi ko, umalis ka na. Kung hindi mo na makikita ang lola mo. Umalis ka! Bilisan mo! Lan.
Lola! Lola! Pagkawalan mo ako! Lola! Bilisan mo! Pagkawalan mo ako! Umalis ka! Aalis na ako! Pero isasama ko si Lola. Hindi ba pwede akong malis sa Haisheng? Lola, babalik muna tayo sa probinsya. Kapag nakahanap ako ng ibang hospital, ipapagamot ulit kita. Lanlan, ang init ng noo mo. May sakit ka ba? Bata pa ako. Walang problema. Umupo ka muna. Pasensya na, dahil matanda na ako. Sigurado pabigat na ako sa'yo. Lola, huwag mong sabihin yan. Ngayon, ikaw na natitirang pamilya ko. Ako ay umaasang magiging maayos ka. Hindi ko rin alam ngayon kung kumusta na kayang anak mo. Naaalala mo ng bata ka pa? Sa likod bahay natin, paikot-ikot ka at laging gumugulo. Lalo na sa tag-init. Gusto ni Lola doon umupo at kantahan ka ng mga pambatang awit. Munting puting manok, kumakatok sa pader. Mr. Shen, Teacher Bai, Mr. Jen, nasaan si Lola? huwag ka mag-alala. Si Lola mo ay nasa ibang kwarto at tumatanggap sa pangangalaga mula sa doktor sa bahay. Ayos na siya. Kahapon, si Mr. Shen ba ang nangatid sa aming pabalik? Oo, si Mr. Shen, binuhat kanya pa uwi. Nagulat kami. Sa tagal ng panahon, hindi pa namin nakita si Mr. Shen na ganito. Nangangamba para sa isang tao lang. Kung siya na yung anak ko, ibig sabihin si Mr. Shen ba yung lalaking iyon 5 taon na nakalipas? Bakit ka tumatawa? Salamat sa pagligtas mo sa akin. Teacher Bai, talagang iniisip mo ng mabuti. Tumakas ka pang kasama mo ang lola mo. Sige, bakit mo pinapahamak ang anak ko? Estudyante ko si An-An. Paano ko na naman sasaktan ang estudyante ko? Pumunta ka sa kwarto ni Anan. May nangyaring masama kay Anan. At nung pinuntahan ka ni Jug Xinyao, sinaktan mo siya at tumakas ka. Paano mo ipapaliwanag? Kung sa tingin mo ay may kasalanan ako, kahit ano pong sabihin ko, mali pa rin ako. Ikaw, Ang lalaki ng gabing iyon, talaga bang siya yun? magaling. Kung ganun, kukunin ko na ngayon ang doktor sa bahay at hahayaan ko na lang ang lola mo. Wag! O baka naman, dapat kitang ikulong muli. Pumunta ko para tingnan ang tanda sa balikat ni An-An. Bakit mo kailangan tignan ang tanda sa balikat niya? Dahil ako, Mr. Shen. Gising na si An-An at tinatawag yung papa niya. Gusto ko si Papa! Si Papa! An-An! Nang sumikap ka, tingnan ko ako masakit ba kahit saan. Hindi matitiyak sa isang tanda lang kung pwede nang hindi malaman ni Mr. Shen. Ayos sana kung makagawa tayo ng DNA test ni An-An. Teacher Bai! An-An, Teacher Bai, huwag kang umalis. sige. Hindi ako aalis. Kasama mo ako. Teacher Bai, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Hindi ako nakikipag-away sa ibang mga bata. Siyempre naniniwala ko sa'yo. Si An-An ay isang mabait na bata. Hindi ba? Teacher Bai, gusto ko pumasok sa kindergarten. Papa, pwede pa? Basta't malusog ka lang. Kahit kailan pwede. Gusto kong matuto kay Teacher Bai. Sige, ang aking dakilang likha, hindi pa natatapos ng pagguhit. Ngiti! Ngiti! Kakainis na bata. Hindi ka para mapatay nito? Kung alam ko lang, dinagdagan ko pa sana ng gamot para mapatay ang salari na ito.
Teacher C, pwede bang palitan ng mesa ko sa opisina at upuan ng mas maayos? Yung mas normal sana. Ikaw babae ka, karapat dapat ka bang makipagsama sa amin? Huwag mong isipin na hindi ko alam na yung tinatawag mong guro, hindi ka pa nakapagtapos ng kolehiyo. Ang mga guro sa Arlington ay may master's degree pa. Hindi man ako nakapagtapos, pero meron akong certificate sa child psychology. Yung mga peke certificate mo, sino ba nakakaalam kung saan mo nabili? Teacher C, sabihin mo sa punong guro na siguro din palisin ng babaeng ito na nakapasok gamit ng koneksyon. Ang babaeng ito na nagpababa ng kalidad ng paralan. Makaka-apekto ito sa pagtuturo natin. Pai Shinlan, kung ako sa'yo, mahiya ka naman at gusto mag-resign. Wala naman akong kasalanan. Bakit ako aalis? Shinlan, ang lakas ng loob mo Ayos ka lang ba? Teacher C, anong ginagawa mo dyan? Kilala ang kakayahan ni Teacher Z. Ano ba ito? Bakit yung pinipilit siya mag-resign? Teacher yan. Bakit mo siya pinagtatanggol? Hindi kaya nagkakagusto ka sa babaeng ito? May mga tao talagang marami ang isip. Umalis ka na. Bakit ako aalis? Ang utos ng punong guro sa akin ay hikayatin si Shen An na pumasok sa Arlington. Nagawa ko na yon. Bakit ako aalis? Hindi pwede. Ilang beses na akong pumunta. Hindi ko siya napilitang pumasok. Ilang araw ka lang dito. At si Shen An ay makakapasok na sa paaralan pag dumating na si Shen An. Siguro, madalaman ninyo agad. Pai Shinlan, binabalaan kita ngayon. Mamaya, kung hindi dadating si Shen An, umalis ka na agad dito. Pero kung darating siya, magre-resign ako. Teacher C, huwag kang mainis. Magiging director ka na. Huwag kayong mag-alala. Hindi papasok si Shen An sa Arlington. Sige, tinatanggap ko. Kung hindi papasok si Shen An, aalis ako ngayon. Teacher Bai, huwag ka munang mainis. Narinig ko, mahirap pakisamahan si Shen An. Lahat ng gurong pumupunta ay nabibigo. Teacher Bai, tumawag ang pamilya Shen! Tumawag ang pamilya Shen. Darating na si Shen An. Punong guro, talagang darating si Shen An sa kindergarten? Punong guro, si Shen An ay transfer student. Bigyan na siya ng upuan. Lahat ng gurong walang klase ngayon, sumama kayo sa akin sa gate. Tara! Bakit hindi pa siya dumarating? Oo nga Bakit ang tagal? Bakit wala pa? Bai Shinlan, napaniwala tayo ni Bai Shinlan. Yung tawag kanina, sigurado siya nagpatawag, nagpanggap ng taga-Shen family. Pag naniniwala na kami, tatawagan niyo ulit kami, sasabihin hindi darating. Tama! Teacher Bai, mas mabuti siguro kung tawagan mo sila. Sabi ni An, talagang darating siya. Huwag kayong mag-alala, maghintay lang tayo. Bai Shinlan, ang katulad mo, walang diploma at mahilig magsinungaling, ay hindi nararapat magkaroon ng karapatan na manatili sa Arlington. Punong guro, hindi siya pwedeng manatili sa kinder. Kung hindi siya aalis, hindi kami papayag. Tama! Hindi ako papayag. Hindi rin ako papayag! Kung ikaw, umalis ka na dito. Oo nga! Huwag mo na kayo magalit, okay? Maghintay muna tayo. Tayong lahat ay naghihintay, pero wala namang dumarating at naapektuhan ang klase ng ibang mga estudyante. Ang kabayarang ito ay dapat pagbayaran ni Bang Shinlan. Dapat niyang pasanin mag-isa. Tama! Dapat siya magbayad ng danyos. Pabayarin siya. Magbayad ka! Magbayad ka! Magbayad ka! Magbayad ka! Sige na! Teacher Bai, tingnan mo, anong gagawin natin dito? Umalis ka sa Arlington. Umalis ka na. Umalis ka na! Narinig mo ba? Umalis ka na. Bakit? Umalis ka na. Umalis ka! Sige na! Iba nang ginagawa niyo. Huwag naman ganyan! Teacher Bai! Teacher Bai! Sabi ko nga nalit ka ngayon. Alam mo ba? Pasensya na, Teacher Bai. Kasalanan ng papa ko lahat. Mr. Shen, tuloy po kayo.
Teacher C, balak mo bang magbitiw ngayon? O bukas na? Pai Shinlan, huwag kang magpakalabis! Bilang guro, sumuway ka sa pangako. Kung ganito, anong mangyayari kung madami ang mga bata? Ngayon din ako magsusumite ng resignation letter. Mabuti. Sige, Teacher C. Miss Jung? Teacher C, gusto mo bang maghigante? Ang babaeng iyon, sumusobra na talaga. Basta susundin mo ako, hindi lang maipapangalagaan kung hanap buhay mo, matutulungan din kitang magtrabaho sa pamilya Shen. Miss Jung, sabihin mo lang, ang buhay kong malit ay sa iyo na. Lan, hindi ka pumunta sa bayan ng Shen ngayon na. Kakauwi ko palang galing si Kender. Mamaya, pupunta din ako doon. Sa tingin ko, si Mr. Shen hindi talaga tulad ng sinasabi sa labas na walang puso at walang konsensya. Oo, mabuti naman siyang tao. Ikaw at si Mr. Shen? Lola, huwag ka magpalapas ng kung ano-anong salita. Siya ay magulang na isa kong estudyante. Hindi dapat gawin ng relasyon. Sa tingin ko, bagay kayo ni Mr. Shen. Sige na, huwag ka nang makialam. Ngayon, alagaan mo ang sarili mo. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Nasabi ko na ba sa'yo na kapag hindi magandang ginuhit, may parusa? Ikang bata ka? Dati, pinahirapan mo ako ng todo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ano ibig sabihin ng pagiging masunuring bata. Nako, nasugatan ka. Ayos lang. Nasugatan ng daliri mo. Siyempre masakit yan. Lola, pupunta muna ako sa bahay ng pamilya siya. Naghihintay sa akin si Anan. Sige, kaya magbandali ka na. Huwag mong hayaang maghintay ang bata. Kainin mo muna ito. Sige, mag-ingat ka sa daan. Para sa'yo, ang asang di tumatahol, marami akong paraan. Miss Chang, kung tatagos mo ng ganito, hindi ito dudugo. Ito'y magiging sugat na hindi nakikita. Ituloy mo lang. Ang batang ito ngayon ay akin na. Salbahi ka. Kung muli kang maglakas loob na lumapit kay Bai Shinlan, paparusan kita araw-araw. Miss Zhang, bakit ang batang Panginoon ay napakabuti kay Bai Shinlan? Baka ba si Bai Shinlan ay naglagay sa kanya ng anong gamot na napapahibang? Huwag mo siyang maliitin. Si Bai Shinlan, hindi lang siya marunong mag-akit ng mga bata, pati narilugan ng mga lalaki. Alam ko na, hindi basta-bastang babaeng ito. Sa palagay ko, mas mabuting palitin si Bai Shinlan. Ikaw na sawal na anak? Tinulak mo ba ako? Gusto mo mamatay? Gusto mo mamatay? Papatayin kita! Anong ginagawa mo? Anong klaseng ina ang binubugbog anak ng ganito? Bai Shinlan, tinuturuan mo ba ako? Anong pakialam mo? Bitawan mo ko! Pagkawalan mo ko! Mag-sorry ka sa bata. Magsasorry ka ba o hindi? Bitawan mo ako! Anong ginagawa nyo? Sabi ko, humingi ka ng tawad! Tama na! Bai Shinlan, papatayin kita! Sige, subukan mo! Kumalma ka muna. Tignan nyo nga itsura nyo. Hindi ako makampante. Sino humaksan ako? Magkakapatayin tayo! Anan, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Mr. Shen, nakita niyo naman, itong babaeng ito, paulit-ulit akong inapi. Dito pa mismo sa bahay ng mga Shen. Wala siyang galang sa inyo, Mr. Shen. Ano ba talaga nangyari? Mr. Shen, siya, inapi nila si Anan, pagpara at pagsigaan para sa pagdidisiplina, lalong nalalang kondisyon ng bata. Si Anan na yan ako. Pinagdadaanan ko siyang na buong pagbubuntis. Ako nagsilang sa kanya. Walang mas magmamahal sa kanya kundi ako. Sinasabi mo sinasaktan ko siya. Ang totoo, galit ka lang sa akin. Pinabaliktad mo ang katotohanan. Sino ba talaga nagsisinungaling? Teacher C, kayong magsabi. Sino ba talagang unang nananakit?
Siya! Pagkapasok pa lang niya, nananakita siya. Kami ni Miss Jiang, maayos kami ng tutor kay yung master ng pagguhit. Pagdating niya, naghalo agad ng gulo. Kalokohan yan! Mr. Shen, siya nagsisinungaling. Mr. Shen, sinasabihin ko din kayo. Wala siyang teaching diploma. Hindi siya nagtapos ng kolehiyo. Tapos, nagpunta lang siya sa Arlington para magturo. Niloko niya kaming lahat. Teacher Bai, totoo bang sinabi niya? Wala akong degree sa edukasyon. Pero ang pagmamahal ko kay An ay hindi ko kulang isakitan ng guro. Ang sinabi mo kanina, sinong mga ahas na humawak sa anak mo? Anong ibig sabihin mo nun? Lagi kong itinuturing si Young Master bilang sarili kong anak. Nasabi ko lang ng padalos-dalos. Walang hiya! Ikaw talaga, gusto mong sakupin ang anak ko, tapos sakitin mo si Mr. Shen? Hindi ko gagawin yan. Kung ang guro ay walang tamang asal, paano pa siya magtuturo at umuhubog? Mr. Shen, hindi dapat manatili sa bahay. Mapapasamang pangalan ng pamilya siya dahil sa kanya. Mr. Shen, gusto ko na mabuting turuan si An. Hindi ko inakit ng sinuman. Sino bang nagkakaalam kung anong masamang balak meron ka pa? Tama na! Teacher Bai, pansamantalang lumayas ka muna. Teacher Bai, pansamantalang lumayas ka muna. Pero, Huwag kang umalis, Teacher Bai. hindi ako aalis. Huwag ka pong umalis. Bitawan mo! Nasasaktan ng bata! An, aalis mo na ako. An. Sige, aalis na ako. Wala akong karapatang manatili dito. Teacher Bai! Teacher Bai! Umalis na si Teacher Bai. Ayokong makarinig pa ng kahit anong paninirang laban kay Teacher Bai. Kung may marinig man ako na may chismis sa likod at sinisira ang kinabukasan ng tao, huwag niyo kong sisihin kung hindi ako magpapalampas. Halika. Mr. Shen. Mr. Shen? Tignan mo ang sarili mong itsura para nag-aalala ka pa para kay Teacher Bai. Hindi mo ba napapansin? Ang reaksyon ni Teacher Bai ay nakakaiba. Parang may mali. Sa totoo lang, itong mga araw na ito, hindi ko alam kung dapat kong sabihin. Sabihin mo na agad, huwag nang paligoy-ligoy. Napansin niyo ba, pagbalik niya yung master sa tunay niyang ina, malamig ang pakikitungo niya. Ngunit kay Teacher Bai, parang masyado siyang malapit. Hindi ba't parang kakaiba? Sigurado ka bang iisa lang ang anak ng pamilya Jiang? Iisa lang. 5 taon nang nakalipas nung gabing iniligtas ako. Sigurado ka bang si Miss Jiang yon? Sigurado. Isa lang. Nung minadali ko ang pag-uwi ni Jiang Xinyo, nakalimutan kong isang bagay. Ang DNA test. Sige. Kumain ka na. An, kumain ka ng gulay. 5 taon nang nakalipas, nung gabing yon, lasing ka rin noon, malabo ang isip mo. Ang sinabi mong, ako isang sobrang babae lang. Anong ibig sabihin ng sobra? Mr. Shen, bakit bigla mong tinanong tungkol sa nangyari 5 taon na nakalipas? Tanong lang naman. Nang ipinanganak ko si An, nagkaroon ako ng depresyon. Maraming bagay na hindi ko na maaalala. Kung ganon, pagkatapos mong isinilang si Anan, bakit iniwan mo siya? Ang pamilya Jack sa Haicheng ay kilala at may dangal din. Nagkaroon ka ng anak bago mag-asawa. Paano natin itatago ang ating dangal? Matagal na akong pinalayas ng inyong pamilya dyan. Walang kinalaman ng batang yun sa inyo. Ipalaglag mo. Dapat ipalaglag mo ang batang ito. Hindi pwede. Mr. Shen, sa totoo lang, tungkol dito, hindi ko naman talaga gusto mangyari. Nung nagkaanak ako ng walang pang-asawa, iniisip ng magulang kong masama kapag kumalat, kaya ipinapanganak ko siya ng parihim.
Ngunit hindi ko inaasahan na pagkatapos ko masilan si An-An, nagkaroon ako ng depresyon. Akala ng mga magulang na bagay hindi bagay ang batang ito sa akin, kaya pinapasa nila sa ibang tao para alagaan. Ngunit hindi ko inaasahan na yung pamilyang na yon ang magiging napakawalang sa loobin. At inabanto na si An-An. Kumain na kayo. Mr. Shen, dumating na ang tao. Mr. Shen, anong gagawin mo? Karaniwan lamang ng pagsusuri ng dugo. Makipagtulungan kayo. Huwag mong isipin na hindi ko nalalaman nang gusto mong kumuha ng dugo para sa DNA test. Hindi ko hayang gawin ninyo yon. Anong sinasabi mo? Teacher, bye! Anan! Namiss mo ba ako? May oras ka ba, Teacher Bai? May kailangan akong ipatulong sa'yo. Ako? Mamaya pa si Teacher Bai. Baka may klase pa siya. Mr. Shen, nasa kindergarten tayo. Isang paralan ito. Kaya, sana bigyan niyo ko ng galag, Teacher Bai. Mr. Shen? Sino yung lalaking yun kanina? Isa siya sa mga guro. Si teacher yan. Gusto mo ba siya? Ano bang pinagsasabi mo? Magkatrabaho lang kami. Kung katrabaho lang talaga, makakaligtas pa siya ng buhay? Ikaw, anong gagawin mo? Huwag kang padalos-dalos. Lalaki ako. Alam ko sa isang tingin na may gusto ang lalaki sa'yo. Kanina pa siya nagmamagaling para iligtas ka. Pero hindi niya alam kung sapat ba siya. Mr. Shen, ngayon ko na napagtanto na mahilig ka palang manindak, huh? Marami ka pang hindi nalaman sa akin. Marami pa. Ano ba talagang balak mo, Mr. Shen? Bakit mo ko pinasuri ng dugo? Gusto kong makumpirma kung sino talaga ang tunay na ina ng bata. Bakit mo naman iisipin na ako yon? 5 taon nang nakalipas. Nalason ako dahil sa panlilin lang. Nung umipekto ang lason, isang babaeng tumulong sa akin. Nung gabing yon, may nangyari sa amin. Pero kinabukasan, umalis na siya. Sa loob ng mga taon na to, hinahanap ko siya palagi. Bakit ang kwento ni Mr. Shen ay halos para sa nangyari sa akin 5 taon na nakalipas? Ano ba talaga nangyayari? Sa panahong yon, una kong natagpuan si An-An na inabando na. Hindi. Hindi ko iiwan ang anak ko. Ang kwento ni Mr. Shen, nakakantik pakinggan. Pero punong-puno ng butas. May fiancé ka na nga. Hindi ka na dapat nakikipaglandian sa iba. At ngayon, gagawa ka pa ng kwento. Wala akong fiancé. Si Jiang Shenyao, ang ina ni An-An, dapat lang nabigyan mo ng pangalan ang ina ng anak mo. Kapag lumabas ng resulta ng DNA test, kung sino ang tunay na ina ni An-An, doon ako mananagot. Mr. Shen, may nangyari. Si Miss Jiang umalis kasama si An-An at sinabi niyang magsasama silang mamatay. Bitawan mo siya! An-An! An-An, Jiang Shenyao, ano bang kabaliwan nito? huwag kang lumapit! Huwag kang ganyan! Mahulog ganyan! Tay Shinlan, ikaw may kasalanan ito! Ilang taon na nakalipas! Napilitan akong iwan ang anak ko! Ngayon, nahanap ko siya! Pero ikaw, hindi lang aso ang kinuha mo! Pati anak ko! Hindi ko kailanman iniisip na agawin ang kahit ano sa'yo! Sige, kung gusto niyong mamatay ako, edi mamatay na ako! Huwag! Jiang Xinyao, wala ka bang kaunting dignidad? Sa ganyang ugali mo, paano ka magiging ina ni An-An? Mr. Shen,
Huwag mo nang painitin ang ulo niya. Diyan siya niya. Isipin mo si An-An. Kakahanap pala ni Anan ang kanyang ina. Kung tatalon ka ngayon, anong mangyayari sa kanya? Kung ganun, umalis ka sa pamilya Shen! Umalis ka sa Haisheng! Umalis ka sa buhay namin habang buhay! Sige, sige. Huwag kang gagalaw. Pangako. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Jiang Xinyao! Ginawa ko na ang DNA test. Malalaman natin kung sino talaga ang ina ni Anan. Lalabas ang katotohanan. Ako ang tunay na ina ni An-An! Kung ikaw ang tunay na ina ni Anan, pakakasalan kita. Pero kung hindi, kahit tumalon ka pa ngayon, hindi kita pipigilan. Mr. Shen! Mr. Shen! Mr. Shen! Ang resulta! Mr. Shen! Ang resulta! Ang ina ng bata ay si... Jiang Xinyao. Sa tingin mo ba, talagang tatalon siya? Ang report na ito, sigurado bang tama? Sigurado. Teacher Bai! Mr. Shen, puntahan mo sila. Mas kailangan ka nila. Mr. Shen! Huwag kang magalit. Alam ko nagkamali ako, pero kung hindi ko ginawa yan, paano malalaman kung gaano ko nasasaktan? Kung hindi dahil kay An-An, hindi kita patatawarin. Mr. Shen, akong tunay na ina ng anak mo, si Bai Xinlan, na sadyang gusto ko lang takutin at agawin si An-An. Walang kukuha kay An-An. Mag-ingat ka sa sarili mo. Miss Jiang, nagawa ko na ito. Huwag kang mag-alala. Pasensya na. Pasensya na. Teacher Bai, saan ka pupunta? Sasamahan kita. Kailangan kong tuparin ang pangako ko. Kukuha ko ng mga gamit at aalis kami ni Lola sa Haisheng. Teacher Bai, si Jiang Xinyao ay nawawala na sa sarili. Ano nangyayari sa'yo? At saan mo dadalhin si Lola mo? Mr. Shen, sana matupad mo ng pangako mo. Sinabi mo, papakasal mo si Jiang Xinyao. Mr. Shen! Mr. Shen, ang maliit na Ginoo ay palagi nagugulo. Hindi namin siya mapipigilan. Tara, puntahan natin. Tara! Maliit na Ginoo. Huwag ka namang manggulo. Maliit na Ginoo, mag-ingat ka. Mag-ingat ka! Mag-ingat ka! Ayoko na pumasok sa eskwela! Marahil, nadsmaya si An-An, kaya ganang reaksyon niya. Ayoko nang pumasok sa Anong eskwela. gagawin natin? Ayoko na pumasok! An-An! An-An! Pakinggan mo ko! Nandito na ako! Teacher Bai, huwag ka nang umalis. An-An, may sarili kang papa at mama. Gurong mo lang ako. Ayoko sa kanila! Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Mabait ka. Ganito, pinky swear, hindi ako aalis. Pangako mo yan sa akin, ha? Sige, huwag ka nang umiyak. At pagkatapos, ang pamilya nila ay namuhay ng masaya. An-An? Hindi ka pa natulog? Gusto kong ihatid kita pa uwi. Hindi na kailangan. Madali mag-taxi dito. Teacher Bai,
Sinabihan ko na si Zhang Chai na ihahatid ka. Mr. Shen, may gusto ka bang sabihin? Si Anan, hindi kanya kayang iwan. Alam ko. Sa totoo lang, ako rin. Sa totoo lang, hindi rin kita kayang iwan. Dai Shinlan, iniisip ko sanang pakawalan ka. Pero pinili mong hindi dumaan sa tamang daan. Pinili mong pumasok sa patibong. Pasalamatan mo si Mr. Shen para sa akin. Maglalakad na lang ako. Bumalik ka na. Ayos lang ako. Teacher Bai, mag-ingat ka. Pagdating mo, magbigay ka ng balita kay Mr. Shen. Sige, mag-ingat ka rin. Huwag kang gumalaw! Papatayin kita! Mr. Shen, si Teacher Bai, nahatid ko na siya sa labas ng ospital. Parang si Mr. Shen. Iba na talaga siya ngayon kumpara dati. Anong pinagkaiba? Sana yung dati mong sarili, Mr. Shen. Madali kang pumatay at magdesisyon. Sa buong Haicheng, sino bang hindi nakakalam sa iyong kapangyarihan? Hindi mo naiintindihan. Pagdating sa mga bagay ng lalaki at babae, anong silbi ng pagiging matatag at mabilis? May maibibigay kong ideya sa iyo. Pwede mong hulihin si Teacher Bai at dalhin sa isang misteryosong lugar. Di na siya magkakataka sa palad mo. Nasa loob siya ng kamay mo. Ikaw. Kaya ko ba talagang gawin yan? Pwede rin naman. Tama ba? Mr. Shen, si Lalan ba ngayong gabi ay matutulog sa bahay ninyo? Si Teacher Bai, hindi pa ba siya nakabalik sa ospital? Mukhang malalim na ang gabi. Tinawagan ko siya pero hindi sumagot. Pagkatapos, hindi na rin makontak ang telepono niya. Ano? Bakit? Ang gandang babae. Hayaang mag-enjoy muna ako bago ang iba. Anong sinasabi mo mag-enjoy? Gawin mo na! Kinuha mo ng pera mo! Bilis! Huwag kang matakot ng sobra. Pasensya na. Nahuli ako. Mr. Shen, baka wala lang ang pagkakataon sabihin ito sa'yo. Gusto kita! Gusto kita! Mr. Shen, patawad. Sabihin nyo, sino nag-utos sa inyo? Si... Tapeng, tumahimik ka! Mr. Shen, hayaan mo kong asikasuhin ng dalawang mokong na to. Ipaghihiganti ko si Teacher Bai. Ha? Patawarin mo kami! Mr. Shen, ayos na ako ngayon. Huwag nating hayang may mamamatay dito. Tayo na. Dalhin mo sila sa kulungan. Ang pagkidnap at ang pagpatay, sapat na para makulong sila. Atakin mo na! Tumayo kayo dyan! Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Siguro, naikot ko lang pa ako kanina. Mr. Shen, ibaba mo ako. Naikot ba ang paa mo pero pinipilit mo pa rin? Mag-ingat ka, baka lumala ang paa mo. Hindi naman ako gawa sa papel. Hindi ko ganun kahina.
Mr. Shen, medyo huli ng oras. Mas mabuting magpahinga ka na. Dito na ako magpapahinga ngayon. Hindi ako aalis. Hindi ka aalis? Matutulog ka dito? Teacher Bai, sino bang nagagalit sa'yo? Meron ba? Palagi kong masunod sa pagtuturo. Paano kung malalaman kung sino napagalitan ko? Kaya, kailangan kitang protektahan dito. Mukhang delikado rin pala. Mr. Shen, anong ginagawa mo? Teacher Bai, yung sinabi mo sa tabing dagat, totoo ba yun? Ako? Noon, Sinabi mong gusto mo ako. Ang sinabi mo, hindi mo na pwedeng bawiin pa. yung gusto kong sabihin, yung pagkakaibigan lang. Gusto ko si An-An. Gusto ko rin si Derek Yuan. Gusto ko rin si Teacher Yan. Gusto ko pa... Gusto mo si Anan? Gusto mo si Director Yuan? Hindi ako nagmamalabis. Pero hindi ka pwedeng makagusto sa ibang lalaki. Teacher Bai, sabi ni Papa na nasaktan ka. Masakit pa ba? Pasensya na. Si Teacher Bai, napabalisa si An-An ulit, hindi ba? Hindi ako okay. Hindi mo na protektahan ng maayos si Teacher Bai. Walang respeto. Pati papa mo pinapagalitan mo na. Kailangan ko nang mabilis lumaki. Mapoprotektahan ko na si Teacher Bai. Ikaw talaga. Sabi sa akin ni Miss Jin na sabi mo raw ayaw mong kumain. Kung ganito ka hindi kumakain, paano ka lalaki? Huwag kang mangarap. An-An, hindi ba sinasabi ko na sa'yo, huwag kang pumili ng pagkain. Kung hindi, talagang hindi ka lalaki. Ang saya ng pamilya ninyo. Tatlo lang kayo. Hindi naman kaming ganon. Ay, Shinan! Ang sama mo talaga! Nakikiusap ko kay Mr. Shen! Anong pinagsasabi mo? Kung hindi ako kikilos, mababawi ng ibang bawi ang asawasan ako! Diyan, Shinyo. Ito ay ospital. Maghinahinay ka sa dila mo. Anong karapatan mo? Gusto kong sabihin at gusto mo ipalang sa buong mundo na ikaw ay malandi. Inaakit mong asawa ko. Mr. Shen, sinampal mo ba ako dahil sa babaeng ito? Tumahimik ka. Mr. Shen, nilago ka ng babaeng ito. Walang kahihiyan at magaling magpalit ng lalaki. Jiang Xinyaw, hindi kita papayagang sirain si Teacher Bai. Matagal na siya natutol kasama ibang lalaki at may anak pa siya mula doon. Tama ang sinabi niya. 4 na taon na nakalipas. Nanganak ako na isang anak ng lalaki. Hindi ko na siya mahanap. Sino bang lalaki? Sino siya? Hindi ko alam. Mr. Shen, tingnan mo. Ang babaeng ito, may anak siya sa ibang lalaki, pero hindi niya alam kung sino yon. 4 na taon na. Hindi mo pa siya hinanap? Hindi ko makita kahit ang anak ko. Paano ko siya mahahanap? Tay Shinlan, tingnan mo ngayong araw. Anong dala ko para sa'yo? Lanlan, naghirap kaming hanapin ang anak mo. At narito na siya, kasama na rin ang ama niya. Pinagsama namin sila. Huwag mong sabihin na may utang ang pamilya Jiang sa'yo. Oo nga. Mula ngayon, dalhin mo ang lalaki mo at anak mo sa maayos na buhay. Huwag mo na kami istorbohin at ang pamilya Shen. Mama, ako si Xiaodong. Totoo ka ba talaga? Mama. Lanlan. Lanlan. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko at sinamantalaan kita sa pagkakataong iyon. Nagsisisi ako na nagpaakit ako. Uminom ka ng sobra ng araw na yon. Plano ko sanang ihatid ka pa uwi. Pero naupo ka sa akin. Tama na. Huwag mo na sabihin. Ayoko nang marinig. Isang araw na mag-asawa na ang araw utang na loob. Patawarin mo ako.
Para kay Dongdong. Patawarin mo ako. Sige na. Parang ayaw mo na mabuhay. Mr. Shen! Mr. Shen, itawan mo siya! Ito'y problema ni Bai Shinlan. Huwag kang makialam. Baka mapahamak ka lang, Mr. Shen. Lumayo kayo lahat! Mr. Shen! Pagkawalan mo siya. Ang ganitong mga hayop, dapat habang buhay na makulong. Sabi ko, pagkawalan mo siya! Anong ibig mong sabihin? Dahil siyang ama ng bata. Ito ay sarili kong problema. Hindi mo na kailangang makialam, Mr. Shen. Ako nang bahala dito. Sige. Mr. Shen, tama na pag-inom mo. Hindi magandang pakiramdam mo. Nandito naman ako. Anong ibig mong sabihin? Mr. Shen, ngayon mo lang nakita kung anong klaseng babae si Bashinlan. Hindi siya karapat-dapat na ganito mo siyang tratuhin. Dapat, mas maaga mo nang naisip na dapat kang lumayo para makalaya ka na agad. Huwag mo kong pagsabihan ng kalokohan. Lumayas ka na. Mr. Shen, sa Haisheng, ikaw ang pinaka-maimpluwensyang tao. Sino ba sa buong Haisheng ay hindi nakakaalam? Palaging serious ang mga salita mo. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Huwag ka nang paligoy-ligoy. Non-serious ng daycare. Ano ba sinabi mo? Sinabi mo kung mapapatunayan na akong ina ni An-An, papakasalan mo ako. Ngayon, ano na? Bakit parang mga kalokohan ng mga sinasabi mo, Mr. Shen? Ito ba puro salita lang? Jiang Xingyao, huwag kang padalos-dalos dito sa akin. Binabalaan kita. May hangganan ng pasensya ko. Sige, patayin mo ako. Para wala nang ina si An-An. Baliw ka. Mr. Shen, huwag ka nang uminom. Hindi maganda sa katawan yan. Mr. Shen, huwag kang makialam. Malalabang kalagayan niya. Tingnan mo lang. Hindi ko pa nakita si Mr. Shen na ganito. Huh. Mr. Shen, kumusta ka na? Teacher Bai, ako'y... Mr. Shen, sabi ni Zankay, malalang kalagayan mo. May sakit ka ba? Dapat nasa ospital ka. Hindi pwedeng pagpaliban. Teacher Bai, aalagaan mo pa ba ako? Ikaw ang ama ni An-An. Kung may mangyari sa'yo, anong mangyayari kay An-An? Kung hindi ako ang ama ni An-An, kung wala ka rin naman sa nangyari 5 taon ang nakalipas, kung walang nangyari 5 taon ang nakaraan, kung wala yun, magkakaroon ba tayo ng kinabukasan? Mr. Shen, tama si Jen Shen Yao. Hindi ako mabuting babae. Hindi ako karapat-dapat. Kung karapat-dapat man o hindi, ako pa rin ang magpapasya. Oh, narinig ko sa nurse na lumabas ka kagabi. Bakit ka nandito? Naiintindihan ko. Alam mo na,
Walang gustong manatili sa ospital. Nagsabi na ako sa doktor, mamayang hapon, aayusin ang pagpasok mo sa ospital. Paano mo nagawa? Nabasa na lang magdesisyon para sa akin. Lanlan, huwag kang magalala. Akong bahala sa'yo. Kapag hapon na, kapag aalis ka na sa ospital, mag-asawa na tayo. Sino bang gusto mong pakisap sa'yo? Mr. He, sa tingin ko, may mga bagay na kailangan linawin natin. Tungkol sa bata, tinatanggap ko na. Pero ikaw, hindi ko magpapakisap sa'yo. Bai Shinlan, sasabihin ko sa'yo, itong kasal na to, magpakasal ka man o hindi, makakaganap pa rin. Shadong! Shadong! Kala mo hindi ko alam? Tawan mo ko! Kahapon sa Tawan mo ospital. ako! Bakit ikaw bilang babae? Bakit may karapatan ka makipagnegosasyon sa akin? Pagkawalan mo ko! Pagkawalan mo ko! Sinasabi ko sa'yo, sa buhay mo, isipin mo naman na iniwan mo ako at ang anak mo! Pagkawalan mo ko! Papa, huwag mong saktan si Mama. Lumayo ka! Shadong! Shadong! Hey, we, baliw ka ba? Huwag mong saktan ng bata! Kung gusto mo na hindi ko siya sasaktan, depende yan sa gagawin mo! Hello, mahirap patalsikin si Bai Shinlan. Hindi pwedeng hindi hampasin. Sige, disiplinahin mo siya na mabuti. Ang babae na ito ay mahina pagdating sa anak. Gamitin mo ang bata kung hindi siya susuko. Huwag ka mag-alala. Kapag nasa akin na siya, hindi siya makakatakas. Maganda ka lang ng pera. Maghintay ka ng magandang balita mula sa akin. Mama, hahaplusin kita. Salamat, Xiaodong. Hindi na masakit. Xiaodong, palagi ka bang kasama ni Papa mo? Paano naman siya sa'yo? Mahilig si Papang uminom. Mahilig siyang manuntok. Ibig sabihin, madalas kayong suntukin? Ang hayop na yon? Paano niya magagawa ito? Xiaodong, pasensya na. Ngayon nandito na si Mama. Hindi na kita ipapaya ng iba. Xiaodong, saan ang birthmark mo? Hindi ko rin alam. Hindi mo alam? Bago kanya mahanap, sa balikat ko, si Papa may idinikit na bagay. Sabi niya, ito ang paborito ni Mama. Pero ang gamit na ito, 2 araw lang ang bisa. Si Papa ngayon, muling ididikit sa akin. Nakausap ko na ang doktor. Pwede nang umuwi kahit kailan. Makais ka na agad. Umalis na tayo ngayon. Ang lalaking ito, alam tungkol sa birthmark. Huwag kang kasama ng mga dyan sa plano. Hindi masyadong magandang pakiramdam ko. Hindi ba ako pwedeng umuwi? Huwag mo kong lokohin. Ang kamao ko, hindi kinikilala kahit ang kamag-anak. Ibigay mo sa akin! Mula ngayon, ako nang bahala sa inyo. Ang telepono, hindi mo na kailangan. Hey, Wei, kung makakauwi man ako o makapagpakasal, kailangan pa rin sabihin si Lola. Kung hindi mo ibigay ang telepono, paano ako magpapaalam? Huwag mo kong lokohin. Gusto mo bang humingi ng tulong sa kaibigan? Ganito, nasa ospital nito si Lola. Bago ko sumama sa'yo, isasabi ko sa kanya, kung gusto niya akong hanapin, hindi niya ako mahahanap. Magsusumbong siya sa mga pulis. Niloloko mo lang ako. Gusto mo kong pakasalan? Hindi ba dapat magsabi ka kay Lola? Huwag kang gumalaw. Lan, narinig ko na nasaktan ka. Ayos ka lang ba? Ito si Xiaodong. Xiaodong, ito si Lola. Lola! Ang bait na bata. Tingnan ko nga. Lola. Lola. Pagkalis ko, tumawag ka kagad kay Mr. Shen. Huh? Huwag kang kabahan. Huwag mo ipahalata. Naintindihan ko. Lola, mamimiss kita. Sa tuwing may problema, iiyak ka na lang ng ganito. Paano mo matutunan si Shadow ng ganyan? Lola, baka umalis ako ng matagal. Hindi ko na kayo madadala madalas. Aalis? Saan pupunta? Ang papa ni Shadow, plano kaming dalhin pa uwi. Lola, ako naman, kailangan ko managot. Plano kong dalhin si Xiaodong at si Lanlan pa uwi para magpakasal. Magpakasal? Lola, ayos na. Lola, magpahinga ka muna. Nagmamadali kami. Alis muna kami. Pagkatapos na may kasal, babalik kami para dalawin ka.
Hello? Pwede bang makausap si Mr. Shin? Apelyido ko po ay Ye. Ako pang lula ni Bai Shinlan. Sino yan? Isang matandang babae na apelyido Ye. Hinahanap si Mr. Shin. Matandang walang hiya. Ikaw bang tumawag sa bahay ng Shen? Zheng Shenyao, kahit ano pa man, ako ang tunay mong lola. Ganito ka ba makipag-usap sa nakakatanda? Sa puso mo, ang tunay mong apo ay si Bai Shinlan. May halaga ba ko sa'yo? Sa paningin ko, pareho lang kayo ni Lanlan. Si Bai Shinlan ay isang huwad na anak mayaman. Ikaw na ngayon ang tanging anak ng babae ng pamilya Jiang at ikakasa sa pinakamayamang tao sa Haisheng. Ano pa bang hindi ka nasisiyahan? Kung gusto mong lumaban, para kang humihingi ng kamatayan. Hindi ko hahayang apihin mo si Lanlan. Umupo ka! Umupo ka, sabi! Halika kayo rito! Pahigay niyo siya! Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Kung hindi siya susunod, turo ko siya ng pangpakalma. Isara niyong pinto ng mahigpit. Huwag yung papasukin kahit sino para dalawin siya. Zhang Shenyao, wala kang konsensya. Anong ginagawa mo? Bitawan mo si Shandong! Wei! Ibalik mong bala sa akin! Wei! Huwag kang magmadali. Pagkatapos dating ikasal, ibabalik ko yung mag-ina. Kung gusto mong pakasalan kita, managinip ka! Iniisip mo ba na ililigtas ka ni Mr. Shen? Siguradong darating si Mr. Shen para iligtas ako. Bai Shenlan, sa buong Haisheng, alam na ikakasal na si Mr. Shen. Ngayon, abala siya sa kasal. Wala siyang oras para sa'yo. Siguradong darating si Mr. Shen para iligtas ako. Idilat mo ng mabuti ang mga mata mo. Siguradong ipapalo ni Lola kay Mr. Shen. Pero hindi siya dumating para iligtas ako. Baka naman, talagang abala siya sa paghahanda ng kasal. Nakalimutan ako, pero ng gabi ngayon. Kitang-kita mo naman. Tumingin ka rin sa salamin. Tignan mo kung anong klaseng tao ka. Ngayon, ibibigay ko na sa'yo ang wakas. Sumama ka sa akin! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hindi ako papasok! Tingnan mo ang ating Miss Bai. Narinig kong malapit na rin ang kanyang kasal. Tingin mo ba hindi ito nagkakataon lang? Tayong dalawa ay sabay ikakasal. Ako ikakasal sa pinakamayamang tao sa Haisheng. Samantalang ikaw ay bagay na bagay sa lalaking ito. Zhang Shenyao, sino ba talaga ang ama ni Xiaodong? Si Xiaodong? Ay anak mo. Alam ko ng mga panlilinlang mo. At ano ngayon? Sa puntong ito, mahalaga pa ba kung sino ang ama ni Xiaodong? Kaya nga, peke rin si Heiwei. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Ngayon, kung sabihin kong totoo, o kung sasabihin kong peke, wala kang karapatang makipagtalo sa akin. Go! Teacher Bai, miss na kita! May ginawa pa ako. Kaya ngayon ako dumating. Nagalit ka ba kay Papa? Bai Shinlan! Hindi ba may anak ka na? Bakit palagi mo kinakabig ang anak ko? Pwede ba? Maging mabait ka sa kanya? Siya pa rin ang naman ang anak mo. Si Ana ng anak ko. Gusto kong gawin kung ano naman gusto ko. Ang gagawin ko sa kanya, hindi mo daw pwedeng kontrolin. Sumama ka sa akin! Isama mo ako! Harangin niyo sila! Oh! Tara! Hulihin siya! Teacher Bai! Teacher Bai! Ikaw, babae ka! Iyak ka nang iyak! Sumakay ka na! Sige na! Yung sasakyan na yun, palagi ito nakaparada malapit dito. Suriin mo nga. Mr. Shen, hindi ko akalain yung may-ari ng sasakyan na pinasuri mo sa akin. Kilala ko na. Sino? Yung lalaki kasama ni Miss Bai. Hindi tama. Ikakasal na daw sila.
Ilang araw lang ang nakalipas, bigla na lang na-discharge si Miss Bai at nawala siya. Ngayon, yung lalaki ang muling lumalabas. Ano ko yung gusto niyang gawin? Habang iniimbestigahan ko ito, nakita ko siyang dinala si Miss Bai sa mall para sukatin ang wedding dress. Ano sa tingin mo? Totoo nga, si Miss Bai talaga yun. Hoy! Hintayin mo ako! Mr. Shen, sasamahan kita sa loob. Huwag na. Mama, Shh. Alis tayo ngayon. Saan kayo pupunta? Hindi ba sinabihan ko na kayo? Sabi ko nga, Miss Bai, kung estudyante mo ito, kapag hindi siya sumusunod, hindi ba magiging mahirap dalhin to? Anong ginagawa mo? Huwag mo siyang saktan! Papa, hindi ko na kaya! Huwag mong saktan si Shodo. Pakiusap. Hoy! Alam mo na mangyayari pag pinapasok ko siya. Shodo! Sino siya? Wala. Ako to. Mr. Shen. Hindi ko akalain na bibisita ka. May kailangan ka ba? Si Miss Bai, hindi pa nababayaran ng sahod niya. Sige, ibigay mo lang kahit anong halaga. May iba pa kong gagawin. Hindi na kita gagalawin. Mr. Shen, ihahati na kita. Mr. Shen, magtayo ng blockade dito agad. Delikado si Miss Bai. Magaling! Si Mr. Shen mismo pumunta para magbigay ng pera. Hey, wait. Pagkawala mo kami ni Shodo, hindi ako magre-report sa pulis. Parang alam mo na hindi mo anak si Xiaodong, pero pinoprotektahan mo pa rin siya. Anong pakinabang mo? Ang bata sa'yo. Hindi ko lang man nakaranas ng magandang buhay. Siya ang anak ko. Ako ang ama niya. Sinasabi sa akin ng bata, pumunta sila ng mga magulang niya sa amusement park at kinuha mo lang siya. Tarantadong bata. Lahat sinabi mo. Tingnan natin kung hindi ko sisirain ang bibig mo. Malakit ang bata. Malakit ang babae. Tama ka. Mahilig ako manakit ng bata at babae. Huwag mong saktan si Mama! Huwag mong saktan si Mama! Shabang! Sa huli, ikaw pa rin ang babae ko. Ngayon, tatapusin kita ngayon din. Patawarin mo ako! Shabang! Dali! Umalis na tayo! Mr. Shen, hindi pa rin ako makakapaniwala. Si Miss Bai na isang kahanga-hangang babae ay makikisawsaw sa isang ganyang lalaki. May anak na sila. Hindi na ito mababago. Mr. Shen, pinapahalagan mo ba si Miss Bai na may anak sa ibang lalaki? Hindi ako pumatay! Hindi ako pumatay! Huwag kang mag-alala. Ayos ng lalaking yun. Hindi naman siya nasaktan ng malubha. At ang mga polis, ayon sa impormasyong binigay mo, nahanap nilang ebidensya sa kanyang krimen. Salamat.
Mahal mo pa rin bang lalaking yun? Hindi. Hindi siya yung 5 taon na nakaraan. Hindi niya anak si Xiaodong. Wala kang koneksyon sa kanya? Kung ganon, Huwag mo nang isali ang bata. Ikaw si Johnson niyo, malapit namang pakasal. Dapat umiwas si Mr. Shen sa gulo. tingnan natin kung sino ang magmura. Hindi ka natatakot? Napagpasyahan ko na. Dadalhin ko sila at si Xiaodong. Alis na kami sa Haisheng. Hindi ka pwedeng pumasok. Bakit hindi pwede? Nandito ang lola ko. Sabi ni Miss Jiang, walang makakapasok kung wala siyang pahintulot. Ano ka ba? Lola? Mr. Shen? Anong klaseng ugali yan? Mr. Shen? Pasensya na po, Mr. Shen. Hindi ko alam na kayo po yun. Buksan mo. Opo, opo. Lola! Lola! Lola, bumisita ko sa'yo. Tingnan mo ko, Lola. Bakit po? Hindi ba maayos lang siya noon? Lola? Bakit ganito ng kalagayan niya ngayon? Nalaman po ng doktor na may Alzheimer's disease siya. O mas kilala bilang dementia sa matatanda. Paano po nangyari yan? Nung isang araw, bumisita pa ako para magpaalam. Ayos pa siya noon. Huwag ka muna mag-alala. May incubation period po ito. Posibleng itong mga nakarang araw, biglang lumala ang kondisyon niya. Anong gagawin natin? Manatili ka muna dito. Maghahanap ako ng pinakamagaling na doktor para kay Lola. Gagaling din siya. Yan si Heiwei, wala talagang kwenta. Ngayon naman, bubuksan ba yung pinto para sa atin? Paano kung malaman ni Mr. Shen? Kasalukuyan na siyang inimbitahan ng pulisya dahil sa mga kaso ng kidnapping noon, hindi niya inaasahan na tutulungan pa natin siya. Miss Jiang, ano pang magagawa natin ngayon? Huwag mong kalimutan, may isa pa akong malakas na baraha. Kapag hawak ko pang bata, di naman kakalipas si Mr. Shen. Nasa palad ko pa siya. Magandang apartment na ito. Malapit sa ospital para mas madali mong maalagaan si Lola. Siguro malang renta dito. Mga ari-arian ko ang lahat dito. Kaya libre na to. Ari-arian mo yan, hindi naman sa akin, Mr. Shen. Kung pwede sana, ayon sa market price ang renta. May pera ka pa para magbayad? Kung sobrang mahal, hindi ko kayang bayaran. Bilang kaibigan, bigyan mo ko ng discount. Teacher Bai, natatakot akong kahit discount, hindi mo pa rin kaya. Kung ganun, hindi na ako titira. Teacher Bai, may paraan ka ba para mabawasan ng renta? Anong paraan? Mr. Shen, kahit mahirap ako, hindi ko ganito na iniisip mo. Pakiusap, kumalma ka muna. Maaari kang manirahan sa bahay na ito. Hindi kita pababayarin. At hindi kita aalisin. Kung gusto mo, gagawa tayo ng kasunduan. Kapag may pera na ako, ibabayad ko ang renta. Ikaw bahala. Ano? Anong sabi ng doktor? Lola, mas magandang gamutan dito sa Haisheng. Pero ayoko naman, lahat ng oras nandito si Mr. Shen. Binigyan niya ako ng apartment. Parang tinago sa gintong aking pagmamahal. Kahit ayaw ko kay Jing Shenyao. Ayaw kong sira ang pamilya ni An-An. Xiaodong, mag-impake ka na. Anong problema, Xiaodong? Dalhin mo ako. Pakiusap, Teacher Bai. Dalhin mo ako. An-An, ikaw, bakit nandito ka? May sakit ka ba? Wala akong sakit. Sadyang nililing lang ni Mama si Papa. Ano ba talaga nangyari? Sabihin mo sa akin. Narinig ko ang usapan ni Mama ni Teacher C. Gagamitin nila ako para linlangin si Papa pabalik. Paano mo naman nahanap kami dito? Dinala na ako ni Papa dito noon. Alam ko na nandito ang lola ni Teacher Bai. Pero hindi ko nakita si Teacher Bai. Nagtago na lang ako dito. Naghihintay na bumalik si Teacher Bai. Talagang matalino ka. Alam mong nandito ako. Teacher Bai, dalhin mo ako. Magsama-sama tayo. Hindi naman sa ayaw ko. Kung isasama kita, paano kung mag-alala si Papa at Mama mo? Ayoko kay Mama. Sa tuwing wala si Papa sa bahay, sinasaktan nila ako ni Teacher C. Pinagtutusok ang kamay ko gamit ang karayom. Mama, pakiusap, dalhin mo din ang kapatid ko. Nauna na rin akong nahirapan. Grabe ang sakit. Dalhin mo. Dalhin mo ng 2 bata. Lola. Lola, dalhin mo ang 2 bata.
Mr. Shen, sinilip ko na lahat. Sa loob at labas, hindi ko pa rin nakita ang batang Ginoo. Lahat kayo, lumabas kayo at maghanap. Kung hindi nyo makita, huwag kayong bumalik. Opo. Nakita siya sa CCTV. Ang batang Ginoo, lumabas siya sa likurang pinto. Mag-isa lang siya? Siya mismong umalis. Wala tong kinalaman sa akin. Anong klaseng ina ka? Ha? Hindi mo man lang mabantayan ang 4 na taong gulang na bata? Nasa kayong mga paa. Siyang gustong umalis. 4 na taong gulang pa lang siya. Matanda na ang tingin mo sa kanya? Mr. Shen, bakit ako sinisisi mo sa lahat ng mali? Hindi mo ba iniisip ang sarili mo? Busy ka sa trabaho itong mga huling araw. O kayo naman, hindi mo magkitang tao. Ngayon, nawawalang bata, sinisisi mo pa ako? Jiang Xinyao, nagsisisi talaga ako na pinabalik kita dito kahit may autism si Anan. Sumusunod pa rin siya. Ngayon, simula nung dumating ka, naging ganito na siya. Kung ayaw mo maging ina, umalis ka. Mr. Shen, pasensya na po. Mali po ako. Una kong beses na maging ina dito. Pasensya na. Magbabago na ako. Pagsisikapan ko na maging mabuti ina ni Anan. Nakakainis talaga itong malit na bata. Pag nagdalang tao ko kay Mr. Shen, sadyang susuluin ko siya. Si Jiang Shenyaw, walang puso na ngayon. Nag-away kami. Pinapainom niya ako ng gamot galing sa nurse. Narinig ko na papampakalma daw yon. Sabi ng nurse, may demensya ka daw. Pero epekto pala ito ng pampakalma. Siguro ganoon nga. Nung mga nagkarang araw, ay parang antok at nahihilo ako. Talagang hindi malinaw ang isip. Lola, pasensya na. Akong hindi nakaprotekta sa'yo ng maayos. Huwag mong sabihin yan. Kasalanan ko ito. Kasi matanda na ako. Akala ko noon, matatawagan ko si Mr. Shen para iligtas ka. Hindi ko inakala na ikaw at si Xiaodong ang magdurusa. Ang ibig mong sabihin, hindi ka nakatawag kay Mr. Shen? Tumawag ako, ngunit hindi niya sinagot. Pagkatapos, pumakbo si Jiang Shen niya papuntang ospital at kinontrol ako. Nababahala ko ng sobra. Akala ko, mali si Mr. Shen. Landan, talaga bang aalis ka? Talaga bang kaya mong iwanan? Lola, si Jiang Shen niya ay nababaliw na. Hindi ko kaya ilagay kayo sa panganib. Kung ganun, dalhin mo siya kasama mo, ang batang ito ng pamilya Shen. Parang so kayo sa isa't isa. Tayo na. Aalis tayo ngayong gabi. Lola, unahin mo silang pasakay sa kotse. Mr. Shen, pasensya na. Kailangan ko muna maghanap ng tamang lugar. Bago ko maipalam sa iyong tungkol kay An-An, huwag kang magalit sa akin. Pangako ko, aalagaan ko siya na ng mabuti. Mr. Shen, tumawag sa akin ng ospital kanina. Sabi nila, nawawala si Lola Ye. At sabi pa nila, ano pang sabi nila? May nakakita raw kay Teacher Bai na nagdala ng 2 bata at isang matanda at nagmamadaling umalis sa ospital. 2 bata? Mukhang kakaibang nangyari. Sa parehong oras, nawala ang mga taong ito at wala nang makokontak sa kanila. Ipaalam mo ito sa mga nagbabanday sa kalsada. Mag-ingat sila. Huwag sa nilang mapinsala si Miss Bai. Opo. Watermelon, watermelon, papaya, papaya. Anan! Lola! Xiaodong! Anan! Ma'am, huwag po kayong pumasok. Ang sugat ninyo, ako ang magbabalot dito para sa inyo. Kamusta ang kalagayan nila? Hindi sila dapat mapahamak. Huwag po kayong mag-alala. Maiwasan nila ito sa tulong ng doktor. Gagamutin ko muna kayo. Anak ko! Bilis! 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 Doc, kumusta naman ang kalagayan nila? 2 na ang naging stable. Pero isa sa mga bata ay kulang ng dugo. Kulang din ang blood bank namin. Medyo delikado ngayon. Kulang ng dugo. Doktor, ako ang kunan ninyo. Magkapares kami ng blood type. Talaga? Halika! Sundan mo ako!
An-an? Magkapares kami ng dugo ni An-an. Noong una pa lang, nang tanggapin niya si Jiang Shenyao, may DNA test na ginawa. Ibig sabihin, hinislam ka dugo ni Jiang Shenyao. Ikaw talagang babae ka. Ikaw na babae ka? Pinapanong dukutin ang anak ko? Miss Bai, bakit mo dinadala si Anan? Ang bata, lumalaki sa isang pamilyang walang pag-ibig. Ang sakit sa puso niya ay imposibleng maghilom. Kalokohan! Ikaw na babae, pinakamagaling ka sa pagsasalita ng walang kwenta. Ang kalagayan ni Anan ngayon, mas maayos na. Wala naman siyang sakit. Sa tingin ko ang may sakit ay siya. Mr. Shen, alam mo kung paano ko trinato si An-an. Nakita mo rin. Gusto rin ni An-an maging tulad ng normal na bata. Makapag-aral at mamuhay. Gabi na, dinala mo ang lola at ang mga bata. Ano bang plano mo? Aalis na ako. Aalis ng tuluyan. Bakit aalis ka nang walang paalam? Dahil gusto ko magsimula ulit. Kaya para makapagsimula ka ulit, kailangan mo munang iiwan ako. Tama ba? Alam kong mabuti ka sa akin. Pero, ayaw kong maging anino ng kahit kanino. Binabati ko kayo ni Jiang Shenyao. Kailangan ko lang kayong iwan para magkaroon ako ng sarili kong buhay. Miss Bai, ang galing mo talagang umarte. Kagabi, sabi mong mananatili ka. Pero ngayong gabi, plano mo pang dalhin ang lahat? Mr. Shen, nasugatan ang kamay mo. Ay, Shinlan, ang sama mo talaga. Hindi ka karapat dapat sa kabutihan ni Mr. Shen. Mr. Shen, ang ganitong babae, huwag mo na lang pansinin. Ako lang tunay na nagmamalasakit sa'yo. Umayo ka! Miss Jiang, noon, nagkasala kami sa inyo. Hindi niyo inalala ang aming pagkukulang. Huwag niyong itulad ang salary niyo sa amin. Hindi na dapat kayong tawagin Miss Jiang. Dapat ay Mrs. Shen na. Oo. Ang dandal ko talaga. Dapat parusahan. Sige na. Alam ko kayong dalawa. Gusto niyo ng asawa ko. Magbago na kayo. Kayo na ngang Mrs. Shen. Sabihin niyo isang salita kay Mr. Shen. Mas malakas pa yun kaysa sa isang daang salita namin. Siyempre naman, ang kapangyarihan ko ay kaya itaas kayo sa tagumpay sa isang iglap. Maraming salamat po, Mrs. Shen. Maraming salamat. Anak, sanay nagpakita ka naman sa amin. Hindi ka naman lang nagpaalam sa amin tungkol sa kasal mo. May problema sa pamilya dyan. Ikaw, hindi mo naman pwedeng baliwalain. Ang pera ng pamilya Jiang matagal na naubos sa inyo. Problema ng kumpanya, hindi na ito bago. Noon pa man, napagkasuduan na natin. Kapag napagkasal ka kay Mr. Shen, tutulong ka pa rin sa amin. Kayong dalawa, may magkapa kayong masabi to sa akin? Ang mga ganitong tao, hindi karapat dapat maging magulang. Ang tanging gusto niyo na ay umakyat. Ginamit niyo ako para makapasok sa pamilya Shen para masipsip ang pamilya Shen para iligtas ang Jiang. Napakalaging hukay ng pamilya Jiang, hindi yun mapupuno. Anong sinasabi mo? Kami ang mga magulang mo! Anong klaseng magulang kayo? Inalagaan niyo ba ako? Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko dadanasin ang 10 taon ng paghihirap. Kita mo? Ngayon na nagre-rebelde na siya. Pinabalaan ko kayo. Mula ngayon, ako, si Jiang Shenyao, wala nang kaugnayan sa inyo. Ikaw, Ang pamilyang ito ay malas! Ang pamilyang ito ay malas! narinig mo ba? Nasa ospital ang batang ginoo ng pamilya Shen ngayon. May babae na nagbigay ng dugo sa kanya. Ang dugo niya ay napakangkop sa dugo ng batang ginoo. Ang ganito na pangyayari kapag malapit na kamag-anak, ang dugo ay makatugma. Ibig sabihin, ang babae at ang batang ginoo ay malapit na kamag-anak. Hindi sila ilat anak, hindi ba? Nurse, nasaan ang bata dito? Nakauwi na siya sa bahay nila. Nakauwi na? Anan? Mr. Shen! Papa, huwag ka nang magalit kay Teacher Bai. Sige na. Anan, sabihin mo nga sa akin, bakit mo ganito kagusto si Miss Bai? Hindi ba gusto ni Papa si Teacher Bai? Talagang gusto ko si Teacher Bai. Walang dahilan. Kapag nakikita ko siya, magiging masaya ako. Bakit parehong gusto namin ni Anan? Parehong-pareho. Kapag nakita ko si Miss Bai, masaya rin ako. Masayang masaya. Sana si Teacher Bai na lang ang naging mama ko. Huwag mo munang isipin yan.
Magpahinga ka na. Mm. Mr. Shen, narito ang iyong mga damit. Gusto mo bang subukan? Hindi na. Kahit alin sa mga damit ay pwede. Mr. Jin, bakit umiiyak ka? Mr. Shen, ikaw ay ikakasal na. Dapat ay masaya ako. Pero hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ako ay mag-aasawa, hindi naman pagluluksa. Sige na, tigilan mo ng pag-iiyak. Hindi magandang iyak mo. Mr. Shen, tama si Mr. Jin. Tignan mo itsura mo ngayon. Parang hindi ka groom. Parang oo nga eh. Parang pinilit ka lang magpakasal. Ang pagkakamali ko sa 5 taon na nakalipas. Bilang isang lalaki, dapat akuin ko ng buong responsibilidad. Hindi dapat ako tumakas. Doktor! I-diaper ba ang impormasyon ng pasyente? Hindi namin maaaring isiwala. Doktor, pakiusap po. Hinahanap ko na nawawala kong anak. Doktor, ano bang ginagawa mo? Bumangon ka na. Doktor, mukhang isa ka rin na, hindi ba? Kung yung anak ay dinala mo sa loob ng 10 buwan at pagkasilang niya, kinuha siya ng iba. Anong mararamdaman mo? Ikaw at yung anak ay nagkita lamang ng isang beses? Oo. Pero isang pagkikita ay mabilis lang. Hindi ko malilimutan habang buhay. Ito naging lakas ko para mabuhay. Gusto kong matiyak. Kailangan gawin ng DNA test. Sige po. Mas mabilis. Mas mabuti. Sige. Miss Bai. Miss Bai. Anong oras na? Bumalik ka at magpahinga. Bukas na nalabas ang resulta. Hindi pwede. Ikakasal na siya. Magpapakasal na sa ibang babae. Hindi ako pwedeng sumuko. Ito ang huling pagkakataon ko. Kailangan akong unang makakuha ng resulta. Miss Bai, nandito ng resulta. Congratulations! Congratulations! Lahat ng dumating ngayon ay mga importanteng tao sa Haisheng. Una, gusto kong pasalamat sa lahat. Sa sandaling ito, ako si John Shengyao ay nagpahayag. Mula ngayon, akong magiging misis ng pamilya siya ng Haisheng. Nako! Bakit ang traffic na naman ulit? Manon driver, pakibilisan po. Gusto ko sana magmadali pero hindi talaga gumagalaw ang traffic. Manon driver, may emergency ako. May ibang paraan pa ba? Miss, ano bang emergency yan? Bakit ka nagmamadali? Pupunta ko sa kasal. Ang lalaki ko ay kakasal sa ibang babae. Kukunin ko siya pabalik. May bisikleta dyan. Gamitin mo muna. Kapag dumating na may-ari ng bisikleta, ako na maghahatid sa kanya. Salamat po, Manon driver. Ako nag-iisang babae ni Mr. Shen. Sandali! Pasensya na. Hindi kita mapapangasawa. Mr. Shen, huwag kang magbiro. Nandito ang mga nakakanda ng pamilya Shen. Hindi talaga kita mahal. Jiang Xinyao, kahit ikaw pang ina ni An-An, ayoko magpakasal sa'yo nang hindi totoo ang puso ko. Mr. Shen, dahil ba sa kanya? Ang minamahal ko ay siya lang. Ang gusto kong pagkasalan ay siya lang din. Mr. Shen, pag-usapan natin ng maayos. Huwag kang aalis. Pakiusap. Kung may problema, pag-usapan natin ng maayos. Jiang Xinyao, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi tayo magiging masaya. Hindi. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ko ito matatanggap. Ikaw ang gusto ko. Mr. Jin, bakit ka umiiyak? Tingnan mo si Mr. Shen. Bumalik na siya. Natutuwa ako. Masaya ako. Sabi ko naman eh, hindi siya papakasal ni Mr. Shen. Tingnan mo siya. Para siyang alagang asan na wala ng tahanan. Ako ang babaeng papakasal ni Mr. Shen. Ako ang tunay ni Mr. Shen. Ako ang tunay ni Mr. Shen. Mga,
Mag-ingat ka! Mr. Shen! Papatayin kita! Papatayin kita! Mr. Shen? Miss Bai, huwag mo akong iiwan. Tayo na ba? Talaga ba? Si Ana anak natin. 5 taon na tayo na magkasama. Papa! Papa, huwag kang mamatay! Huwag kang mag-alala. Wala lang to. Mr. Shen, para sa akin at kay An-An, kailangan mong manatili. Mr. Shen, bakit wala pang ambulansya? Nahanap ko ng mga magulang ko. Plano kong dalhin sila sa Asia para magretiro. Ang pamilya Jiang ay nalugi na. Sabi ni Mama, gusto na lumipat sa probinsya. Kaya bumili ako ng bahay sa probinsya. Ayoko nang marinig pa yan! Sabi ni An-An, hindi kanya kailangan kinabuutan. Sana, yung mama niya ay magbabago ng mabuti. At magiging mabuting ina muli. Jiang Shenmiao, paalam. Nandito na ako! Mag-ingat ka. Alam mo naman nagdadalang tao ka. Oo nga, Mama. Kailangan mo mag-ingat. Hindi ka pwede maglakad-lakad na walang pakundangan. Huwag mong gisingin ang kapatid ko. Sige. Kayo ha? Ang guro pa talaga tinuturuan nyo. Gusto niyo maparusahan ko kayo? Teacher, natapos ko na po lahat ng assignment ko ngayon. Ako rin teacher. Natapos ko rin lahat ng trabaho ko ngayon. Sige. Babalik na tayo. Isa't isa natin suriin. Tara. Tapos na ang laro mo. Sabi ng teacher, susuriin niya ang assignment mo. Natapos mo ba yun sa'yo? Ano pang inintay ninyong dalawa? Teacher, bye. Tignan mo, malapit na ang bakasyon at summer. Panahon na para magplano sa kasal natin. Mr. Shen, ikaw ang pinakamayaman sa Haisheng. 2 kasal sa 1 taon. Hindi ka ba nahihiya? Ikaw naman ang pakakasalan ko. Bakit ko naman ikakahiya? Ano? Pogi ba? Sabi nila, kapag nagmahal ang lalaki, 0 ang IQ niya. Kahit ang matapang at matalino na si Mr. Shen. Papa, ang pogi mo talaga. Mga kasama, ngayong araw, wag na natin gawin ang mga extra formalidad. Kumain, mag-inom at magsaya lang kayo. Huwag niyong istorbohin si Mr. at Mrs. Shen. Maghahani mo na sila! Wow! Nag-uwi na akong kasal!